Magandang hapon po mga kapamilya, 2:30 ng hapon. Narito ako sa Barangay Miisi ng Daraga Albay at makikita nyo po ito pong napakalaking volcanic debris na tumabon po dito sa area ng Green Lava. Isa sa mga famous tourist destinations, biking, hiking and ATV destinations dito po sa Miisi, Daraga. Pero dahil po sa pag-alboruto nga ng bulkan ay isinarado na ito ng ilang buwan na mula nung mag-alboruto ang bulkang Mayon. Pero ang mas nagpa-gimbal sa lahat itong nangyaring pagdaos-dos ng napakalaking volcanic debris dito po sa area ng Green Lava kung saan nandyan po nakatali at inaalagaan yung mga alagang mga hayop, maraming mga pananim, mga niyog at kung ano-ano pa. Ito po ay nangyari noong Mayo 2, Sabado po ng hapon pagkatapos noong pagbuga ng uson or pyroclastic density current sa Miisi Gali. At sa sobrang lakas po ng impact ng pagdaos-dos ay umabot po yan dito. Ayon sa nakausap natin na mga farmers, sa tansya nila ay mahigit 5 kilometro na po yung ibinaba nitong debris ito, no? Pero yun nga, dahil ito po ay area ng mga pananim, nakikiusap yung mga residente kung baka maaring siguro ikwari, igilid o kaya naman ay hakuti na lamang. Kasi maliban sa nanghihinayang sa pananim, nangangamba rin sila ng kanilang kaligtasan dahil ito pong baba, no? Yan pong area na yan ay mga residente po ang nakatira dyan, mga taga-barangay Salvacion, Budjao, and Barangay Banyaderos. So napakaraming pwedeng maapektuhan ng lahar flow kung in kaso ay lumakas ang ulan at ibuhos nga po ito. Sa mga sandaling ito, dahil sabi ng PHIVOLCS ay peligroso yan, napakainit po, no? Sinubukan kong umakyat kanina pero hindi ako nakatagal. Yung sapatos ko nga ay natuklap dahil sa sobrang init po nung ibabaw na yan. Sariwang-sariwa pa po kasi, no? So dahil dyan, nagigpit po ang otoridad, naglabas po ng kautusan ng PHIVOLCS na ipagbawal ang anumang human activity rito. So may mga pulis na nagbabantay dito, ang Daraga PNP, sinisecure po nila ang lugar na walang makapasok na sinuman upang masiguro na ligtas po ang lahat. No? Pinayagan lamang tayo makapasok ng kaunting oras dahil nagkaroon po ng assessment dito yung Albay Provincial Agriculture's Office, no? Tiningnan kung anong pwedeng intervention na gawin doon sa mga naapektuhang mga farmers. Ito pong area ay no man's land na rin po ito simula nung mangyari yung mga sunod-sunod din na mga pag-alboruto ng bulkan at lahar flow, kaya bawal lang tumira dito. Ito ay pinupuntahan lamang dahil ito ay isa sa mga pamoso na tourist destinations dito po sa lalawigan ng Albay.